Dallas walang awang tinambakan ang Knicks sa home court. Bucks muntikan ng mabura ang 26-point lead sa Atlanta. At Warriors back-to-back win. Parang iisa na ang isip ni Curry at Payton. Hill binuhay ang sarili matapos mawala si Butler. Nanguna ang Hawks matapos ang 3-pointer ni Jalen Johnson na may natitirang 1 minuto sa laro bago sila dumanas ng ika-4 na sunod na pagkatalo sa taunang larong ginaganap tuwing Martin Luther King Jr. Day sa bayang sinilangan ng ikon ng kilusang karapatang sibil. Nagtala si Giannis Antetokounmpo ng 21 points at 17 rebounds at naputol ng Milwaukee Bucks ang kanilang 3 sunod na talo matapos talunin ng Atlanta nitong araw. Sa kabila ng pagsayang ng 23-point lead sa second half, sina AJ Green at Bobby Portis ay sunod na nag-shoot ng 3-pointers, nagkamali si Johnson ng turnover at pumasok si Antetokounmpo para sa isang basket na nagbigay ng 4 na kalamangan na may 36 second na lamang. May tsansa pa rin ang Hawks matapos makapag-shoot si Nickeil Alexander-Walker mula sa labas ng arc at pumalya si Ryan Rollins sa isang free throw para sa Bucks. Ngunit nabitawan ni CJ McCollum ang bola at napilitang magpakawala ng off-balance attempts na tumama sa ring na tuluyang nagselyo ng panalo para sa Milwaukee. Halos nanalo ang Atlanta kahit pumalya sa first 21 attempts nila mula sa 3-point line. Humabol ang Hawks sa halftime na may 54-38 at umakyat muli sa 23 points bago sumapit ang kalagitnaan ng ikatlong quarter bago tuluyang bumuhay ang kanilang laro. Pinangunahan ni Alexander Walker ang Hawks sa 32 points habang nagtala si Johnson ng 28 points at 16 rebounds. Mas balanse naman ang Bucks na may 6 na players na umabot sa double figures. Gumawa ng pagbabago sa lineup ang Milwaukee. Tinanggal si Kevin Porter Jr. sa panimulang 5. Matapos magsimula sa lahat ng 22 games na kanyang nilaro ngayong season, pinalitan si Porter ni Kyle Kuzma. Naupo sa bench si Porter matapos ang isang mahirap na buwan na kinabibilangan ng 0 for 9 shooting sa nakaraang laro ng Milwaukee, isang tambakang pagkatalo laban sa San Antonio Spurs. Naglaro siya ng 28 minutes laban sa Hawks at nagtala ng 9 na puntos, 7 assists at 6 na rebounds. Patuloy na nahirapan ng Hawks sa kanilang home court. Bumaba sa 7-13 ang kanilang record sa State Farm Arena. Mayroon naman silang 13-12 record sa mga larong ginanap sa labas. Bilang bahagi ng paggunita sa holiday, kinilala sina Martin Luther King at ang kanyang asawa na si Andrea Waters King sa isang timeout ng maaga sa ikatlong quarter. Uuwi ang Bucks upang harapin ang defending champion ng NBA na Oklahoma City Thunder ngayong Huwebes. Sa sumunod na balita naman, bumalik sa court ang rookie ng Dallas Mavericks nitong araw matapos lumiban sa 2 laro dahil sa ankle injury. Agad na ipinagpatuloy ni Flagg ang kanyang magandang laro at tinulungan ang Mavericks na dominahin ang New York Knicks sa Madison Square Garden. Na-injure si Flagg sa panalo ng Dallas laban sa Brooklyn Nets noong nakaraang linggo at pagkatapos ay napaaga ang kanyang paglabas sa pagkatalo ng team kontra Denver Nuggets noong Huwebes matapos siyang lumapag ng alanganin sa kaliwang paa sa kalagitnaan ng ikalawang quarter. Natapakan niya ang paa ng isa pang player. Ayon kay Kidd matapos ang larong iyon at hindi na siya nakabalik sa second half. Dahil dito, hindi nakalaro si Flagg sa 2 sumunod na laban na kapwa na uwi sa malalaking panalo laban sa Utah Jazz. Itinuring siyang questionable na makalaro sa laban ngayong araw kontra Knicks, bahagi ng MLK Day slate ng NBA, ngunit pinayagan siyang maglaro matapos makumpleto ang pregame warm-ups. Pumasok si Flagg sa halftime na may 13 points, kung saan 11 dito ay nakuha niya sa ikalawang quarter. Nagtala siya ng kahangahangang 6 of 8 shooting mula sa field at hindi nagpakita ng anumang senyales ng problema sa kanyang paa. Agresibo niyang inatake si Karl Anthony Towns sa loob ng paint at madaling naipasok ang fadeaway jumper para sa unang puntos ng laro. Gayunpaman, si Max Christie ang nagbigay sa Mavericks ng napakalaking 28 points na kalamangan pagpasok sa halftime. May 18 points si Christie sa first half mula sa 6 na 3-pointers, higit pa sa kalahati ng kabuuang 3 na naipasok ng buong Mavericks sa first 24 minutes. Samantala, 3 of 16 lamang ang attempts ng Knicks mula sa 3-point line sa first half. Masyado nang malaki ang kalamangan para makahabol pa ang Knicks. Umabot pa sa 30 points ang lead ng Dallas bago tuluyang sinelyuhan ang 17-point na panalo. Nalampasan nila ang huling 10-turan ng Knicks sa ika-4 na quarter na pansamantalang nagpababa ng lead sa 15 points. Pinangunahan ni Karl Anthony Towns ang Knicks na may 22 points at 18 rebounds habang nagdagdag si Jalen Brunson ng 20 points at 7 assists.
Sila lamang ang starters ng New York na umabot sa double figures, bagamat nagtala si Mitchell Robinson ng 12 points at 15 rebounds mula sa bench. Ito ang ika-4 na sunod na pagkatalo ng Knicks na bumagsak sa 25-18 ang kanilang record ngayong season. Tinapos ni Christie ang laro na may 26 points at 6 na rebounds at nag-shoot ng 8 of 10 mula sa 3-point line. Katumbas ito ng franchise record ng Mavericks para sa pinakamaraming naipasok na 3-pointers sa Madison Square Garden. Nagtala naman si Flagg ng 8 points, 7 rebounds at 3 assists. May 19 points at 8 rebounds din si Najee Marshall. Nanalo na ngayon ang Mavericks sa 4 sa kanilang huling 5 laro at may record na 18-26. Babalik sila sa Dallas upang harapin ang Golden State Warriors at Los Angeles Lakers sa huling bahagi ng linggong ito. Sa huling balita, umiskor si Brandon Podziemski ng 17 points sa second half upang pangunahan ng Golden State Warriors sa isang dominanteng panalo kontra Miami Heat sa Chase Center nitong araw. Ang tagumpay na ito ay nagmarka ng ika-4 na sunod na panalo ng Warriors na kasalukuyang nasa kanilang pinakamahabang winning streak ngayong season. Tinapos ni Podziemski ang laro na may season high na 24 points mula sa bench, patunay ng lalim at balanse ng opensa ng Golden State. Samantala, nagpakita muli ng pagiging leader si Stephen Curry matapos itala ang kanyang ikatlong double-double ng season na may 19 points at 11 assists. Malaki rin ang naging ambag ni Buddy Hield na nagtala ng 16 points mula sa bench, ang ikalawang sunod niyang laro na umabot sa double digits. Naging mainit ang opensa ng Warriors mula sa labas matapos makapagtala ng season high na 24 3-pointers sa 47.1% shooting. Dahil dito, nanalo ang Golden State ng 12 of 16 games, kabilang ang 6 sa huling 7. Sa home court naman, nanalo sila ng 10 of 12 games at kasalukuyang may 6-1 record sa franchise record tying na 8 larong homestand. Maagang naging agresibo si Jimmy Butler para sa Warriors na umiskor ng 3 sa unang 4 na basket ng T. Umiskor siya mula sa ilalim ng ring, fadeaway jumper at sunod-sunod na drives laban kay Bam Adebayo. Tinapos ni Butler ang first quarter na may season high na 13 points at perpekto mula sa free throw line. Gayunpaman, napilitan siyang umalis sa laro sa third quarter matapos makaranas ng pinsala sa tuhod. Tinapos niya ang laro na may 17 points, 4 assists, 3 rebounds at 2 steals sa loob ng 21 minutes. Dahil sa kawalan ni Draymond Green bunsod ng injury sa kanang paa, nagkaroon ng panibagong pagkakataon si rookie Will Richard na magsimula. Kasama niya sa starting lineup sina Curry, Moses Moody, Butler at Quinten Post, ang kauna-unahang pagkakataon ngayong season na sabay-sabay silang naglaro. Nagbigay si Richard ng career high na 7 assists, bukod pa sa 5 puntos, 3 rebounds, 2 steals at 1 block. Ipinagdiwang din ng laro ang Martin Luther King Jr. Day, kung saan nagsuot ng custom shirts ang parehong team bilang pagpupugay sa pamana ni Dr. King. Tampok sa halftime ang mga talumpati ng mga estudyante mula sa Oakland Unified School District habang kinilala rin si Dr. Claiborne Carson bilang Impact Warrior ng araw. Sa kabuuan, umiskor ang Golden State ng 70 points sa first half at ginamit ang lalim ng kanilang roster kung saan 13 players ang nakapaglaro. 2 rookie, sina LJ Cryer at Malevi Leons, ang nagtala ng kanilang unang career appearance kung saan naitala ni Cryer ang kanyang first NBA points mula sa 3. Tatapusin ng Warriors ang kanilang homestand laban sa Toronto Raptors bago simulan ang isang 4 na larong road trip na magdadala sa kanila sa Dallas, Minnesota at Utah. Bit-bit ang momentum ng isa sa kanilang pinakamagandang takbo ngayong season. Steph has 5 fouls, shot clock at 3, but he's got to make something out of nothing. They're stringing together stops right now. GP2, he posted up and